Malapit na sa pangunahing milestone ng konstruksyon ng southbound tunnel ng Davao City Bypass, matapos ihayag ng Department of Public Works and Highways, DPWH, na mas mababa lamang sa 2 metro ang nananatili bago ang excavation breakthrough ng 2.3 kilometro na timog na tunnel ng Davao City Bypass Construction Project, DCBCP. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang pambihirang tagumpay, na inaasahan sa linggong ito, ay markahan ng isang makasaysayang tagumpay sa 45.5 kilometrong bypass na proyekto, na nagtatampok ng unang long-distance na sistema ng tunnel ng kalsada na itinayo sa pamamagitan ng bulubunduking lupain. Ang pag-anunsyo ay dumating pagkatapos ng isang on-site na pagtatasa noong August 22, 2025. Ang flagship infrastructure project na ito ay pinondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance, ODA. Ang milestone na ito ay nagpapakita ng pambihirang koordinasyon, kadalubhasaan sa engineering, at pagiging matatag ng mga inhinyero ng Pilipino at mga manggagawa sa teknikal, na nagsagawa ng mga operasyon sa pagtunneling sa ilalim ng komplikadong mga kondisyon ng geological. Noong March 2025, ang northbound tunnel ay matagumpay na nahukay, na nagdadala ng twin-tube tunnel system ng isang hakbang na mas malapit sa buong kahandaan sa pagpapatakbo. Kapag nakumpleto na, ang DCBCP ay inaasahan na mabawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng Davao City at mga nakapalibot na lugar ng higit sa 40 minuto, makabuluhang pag-iwas sa kasikipan ng trapiko at pagpapahusay ng koneksyon sa rehiyon. Ang proyekto ay bahagi ng mas malawak na diskarte ng gobyerno upang gawing makabago ang infrastruktura gamit ang mga advanced na teknolohiya sa pagtunneling. Ang proyekto ay pinondohan sa pamamagitan ng isang mix ng Japanese ODA sa ilalim ng Japan International Cooperation Agency JICA na mga kasunduan sa pautang na PHP 261 at PHP 273 at ang pamahalaan ng Pilipinas. Samantala, ang 23 kilometro na Dalton Pass East Alignment Road Project, na ikokonekta ang Nueva Ecija sa gitnang Luzon sa Nueva Vizcaya sa rehiyon ng Cagayan Valley. Ang proyekto ng Dalton Pass ay may kasamang 6.121 kilometro ng twin-tube tunnels, na may mga hilagang at timog na mga segment na sumusukat ng humigit kumulang na 4.516 kilometro at 1.605 kilometro, ayon sa pagkakabanggit. Kasama rin dito ang pagtatayo ng 10 mga tulay na may pinagsamang haba ng 5.828 kilometro, kasama ang mga gawa ng proteksyon ng slope. Ang pagkuha para sa mga konsultant ng disenyo ay kasalukuyang isinasagawa, na may detalyadong disenyo ng engineering na inaasahang magsisimula ng maagang 2026. Matatandaan, ang kagawaran ng Public Works and Highways DPWH ay nakakuha ng isang 37 bilyong pesos pautang mula sa Japan International Cooperation Agency JICA para sa pagtatayo ng 23 kilometro na Dalton Pass East Alignment Road Project sa Luzon. Nilalayo ng proyekto na mapagbuti ang koneksyon at mapalakas ang aktibidad sa pang-ekonomiya sa rehiyon, lalo na sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, at ang rehiyon ng Cagayan Valley, na kilala sa kanilang produksyon ng agrikultura. Ang bagong kalsada ay magbibigay ng mas mabilis, tuloy-tuloy, at ligtas na paggalaw ng mga tao, kalakal, at serbisyo, pinasisigla ang pag-unlad ng agrikultura, komersyal, pang-industriya, at turismo sa Luzon. Ang 4 na linya ng highway ay magsisilbing alternatibong ruta, bypassing the existing Dalton Pass prone to closures due to calamities and accidents,
Mapapawi din ito ang kasekaipan ng trapiko sa kasalukuyang kalsada. Kasama sa proyekto ang pagtatayo ng 6.1 kilometro ng twin tunnels, 10 tulay na may kabuuang haba na 5.8 kilometro, at gumagana ang proteksyon ng slope. Sakop ng pautang ang pagkuha at mga gawa sa sibil, kasama ang proyekto na nahahati sa 4 na mga packages para sa konstruksyon. Ang pagkumpleto ay inaasahan ng 2031. Ang Dalton Pass East Alignment Road Project ay inilaan upang magbigay ng mabilis, tuloy-tuloy, at ligtas na koneksyon para sa mga tao, kalakal, at serbisyo mula sa rehiyon ng Cagayan Valley at Gitnang Luzon, palakasin ang mga aktibidad sa pang-ekonomiya pati na rin pasiglahin ang pag-unlad ng agrikultura, komersyal, pang-industriya, at turismo sa kabuuan ng Luzon. Samantala, sa gitna ng sobrang galit ng taong bayan sa mga flood control facilities, ang iminungkahing pondo para sa mga proyekto sa flood control para sa 2026 ay na-trim ng halos 72 bilyon pesos, hanggang 274.9 bilyon pesos mula sa 346.6 bilyon pesos, sa taong ito, ayon sa Department of Budget and Management. Ngunit sinabi ng kalihim ng DBM na si Amena Pang-Andaman na sinusuri pa rin ng gobyerno ang iminungkahing pondo, na binibigyang diin na ang mga karagdagang pondo ay maaaring maibigay kung ang mga proyekto ay malinaw na nakilala at suportado ng wastong pagpaplano. Matatandaan, ininspeksyon ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Dollar ang flood control project sa Barangay Mulawin at Tagumpay, na umano'y substandard ang pagkakagawa. Ayon kay Governor Dollar, puno ng buhangin ang ilang bahagi, mababa ang pagkakalubog ng sheet piles, at putol pa ang bakal na ginamit. Umabot umano sa 1 bilyong piso ang pondo para sa 1 kilometro ng proyekto, na ikinumpara ng gobernador sa 2 bilyong pondo ng buong Kapitolyo sa isang taon. Samantala, inaprubahan ni Pangulong Marcos ang 6.793 trilyong pesos budget para sa 2026, nakatumbas ng 22% ng gross domestic product ng bansa. Ito ay 7.4% na mas mataas kaysa sa 6.326 trilyon pesos ng taong ito.